Collective, kamusta? Welcome back po. Thank you sa pagbalik-balik, parating pag-aabang at patuloy na pagsuporta. Subaybay sa aking mga readings. Thank you rin po sa mga lahat na nag-subscribe. Yan. Pati na rin yung mga nag-follow, mga nagla-like, nag-share. Kung makaka-relate kayo, mag-comment kayo dyan. Tignan natin yung past, present, or future energies. Ano ba yung nasasagap sa iyo ngayon? This is collective reading only. Ang ibig sabihin, hindi lahat ay makukuha yung energy ninyo. Hindi lahat makaka-relate. So, ang main card mo dito is the Queen of Swords, no? This is air sign, Gemini, Libra, or Aquarius energy. Merong actually lots of air signs energies dito, no? Meron din naman Aquarius, but majority is swords. So, ito may kinalaman sa mga air signs. Kung may ka-deal ka man na air sign or pwedeng ikaw din yung may air sign sa chart mo. Pwede rin namang may water or fire. Water, kung hindi alam, Cancer, Scorpio, Pisces, Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Pero majority, air signs. So, ang pinaka-situation mo right now is you are dealing with something. Meron kang kinakaharap sa ngayon. This is, kumbaga in your face, nasa harapan mo na, no? Maaaring this is a confrontation with someone, or maaaring this is a confrontation sa kung ano man yung situation na kinakaharap mo sa ngayon. Okay? Just take only what resonates na lang po since ito ay collective reading lang naman. No? For sure, of course, hindi po lahat tutugma sa inyo. Hindi lahat makaka-relate, alam mo yun. Given. No? So, hindi mo inaasahan na mai-stuck ka dito sa situation mo. Na hanggang ngayon, pilit mong kino-confront itong sitwasyon na to or connection na to kung tao man ito. No? Kumbaga, ang energy is tinatry mo namang harapin, tinatry mo namang ayusin, i-confront, or i-cut off kung ano man itong bagay na to, or situation, or tao, pero hindi mo lang inaasahan na mananatili ka sa ganyang state, or matatagalan ka, let's say, sabihin na natin, stuck ka dyan sa ganyang situation, no? Longer than you expected, no? Hindi na-expect na, magtatagal ka tuloy dyan. Okay. So, in the recent past, nakakakita naman ako dito ng, naging masaya ka naman, no? Naging harmonious naman yung buhay mo or yung situation mo or even yung pagsasama ninyo. Nakikita ko dito yung pagiging, kumpleto ng pamilya. Nakikita ko dito yung pagiging matiwasay, kaayusan, no? So, in the recent past, nakikita ko happy yung kalagayan mo, happy yung buhay mo, or career mo man yan, or love life mo. Dito sa iyong present, okay. Ang ganda. So, you have the 9 of Swords reversed. Ito yung card ng ito yung card ng mga stress, overthinking, mga problema. Ito yung mga card ng sleepless nights, napupuyat ka, pwedeng wala kang peace of mind, wala kang katahimikan. Pero kasi nasa reversed position na siya. So, sa tingin ko, parang somehow, kahit papaano,
alam mo yon, mas nakakatulog ka na ng maayos ngayon. Siguro less na yung puyat mo or less na yung kaba mo, less na yung stress mo, anxiety mo or overthinking mo. So nakikita ko dito sa present situation mo yung unti-unting um, paghupa, no? Nung pag-overthink mo, yung mga pinoproblema mo dyan, kung ano may yung mga yan. By the way, ako nga pala si Tin. Sa mga bago, please don't forget to subscribe. Kung nakarelate ka dyan, pa-comment na lang, pa-like, pa-follow na rin or pa-share. Private reading, lalagay ko dyan sa screen. Hanapin nyo na lang dyan. Pa-flash yan sa screen. Abang-abangan nyo dyan. Okay, so ang nakita ko, maaaring root cause ng naging problema is third party kung ito ay love life. Ang naging pinakaugat or dahilan nitong konfrontasyon na to or itong something na dinideal with mo na to, pati na rin yung mga overthinking, stress mo, problema mo, wrinkles mo, kawalan mo ng peace of mind, tulog, is yung may kinalaman sa, pwedeng ito ipakikipag-flirt nung jowa mo, nung person mo, or nung asawa mo, kakonect mo, or ka-aim mo, or basta third party yung reason. Ayan, no? Nakikita ko dito na parang kaya ka nai-stress or maybe nafe-feel insecure ka. Syempre, kahit sino naman, di ba, pag may umaaligid na laing dun sa jowa mo or higad, lalo na kung asawa mo na yun. Syempre, sino hindi naman mag-iinit ang tumbong dyan, di ba? So, ayan, kasi may umaaligid dito na, parang kakompetensya mo, karibal mo. So, yan, yung iba sa inyo, kung hindi kayo nakaka-relate sa love life, i-apply nyo yan. Kung sa career nyo yan, sa negosyo ninyo, yung karibal na yan, no? So, yun na nga. Ano nakikita ko dito is an epal energy. An epal energy, ayan. An epal energy na maaaring umaaligid-aligid na parang langaw, bantay sa lakay, dyan sa person mo, or asawa mo, kakonek mo, o kumbaga naghihintay siya kung kailan, alam mo yon, dadapo, char. So, maaaring yun yung root cause kung bakit parang ang malakas na energy mo dito is you need to put an end to this. You need to confront, no? You need to address the situation, the problem as soon as possible. Kaya nga yan may stuck ka nga rito hindi mo ina-expect. Kasi syempre, ito ay seryosong problema para sa'yo. Ito ay major concern, kumbaga. No? So whether you like it or not, hanggat hindi nakiklear yung mga doubts mo na yan, hindi nakiklear kung ano ba talaga yung nangyayari, no? Hanggat hindi mo nako-confront, parang hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Pero sabi ko nga, doon sa present energy mo, nakikita ko na malapit nang magkaroon ng clarity. Malapit na rin eventually matapos yung overthinking mo, stress mo na yan. So let's see, in the near future you have the Fool. The Fool. Parang ang napipil ko dito, parang this is a happy-go-lucky energy. Pwedeng yung person mo yan. Alam mo yun, parang etong person mo, parang sa mga susunod na days or weeks, basta in the near future, nakikita ko siya na parang, alam mo yung parang yung energy niya, yung carefree.
Ibig sabihin, pwedeng unbothered energy. Alam mo yung parang gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin, no? Or maybe pwedeng energy mo rin to. Pwedeng energy ninyo. It's either your energy, your person's energy, or pareho kayo na ganyan yung magiging energy ninyo. Parang itatry na lang na ignorein yung sitwasyon. O pwedeng yung person mo yan. Kasi ikaw, nakikita ko yung energy mo dito as, confrontational with the Queen of Swords. Kasi gusto mo magkaroon ng clarity agad. No, wag nang patagalin. Ano ba to? Kasi syempre kung nababother ka nga naman dyan, nagkakaroon ka ng anxiety, ng stress. Kumbaga, kung meron ng problema, gusto mo lang talaga once and for all malaman. No, i-confront. Kaso lang ang ano dito sa person mo is parang deadma energy. Iwas energy eh. Parang nakikita ko dito in the near future, kung love life mo nga tong nakikita ko na pwedeng i-avoid ka niya or i-dismiss ka niya, ignoring ka niya. Oo. Kaya hindi, alam mo yun. So it's either ikaw, parang, depende kasi sa magiging reaction mo eh. Kung dededmahin mo na lang din siya, kagaya ng gagawin niya sa'yo kung imi-mirror mo, or mas lalo kang manggagalaite. No? Tingnan natin. By the way, yung iba sa inyo na hindi nakaka-relate sa love life, in the near future, nakakakita ako ng mga panibagong possibilities para sa inyo. It could be na meron kayong bagong sisimulan with the full card, no? So, panibagong adventure, experience, no? Parang ano kayo dyan eh, parang you are starting fresh, you are excited, no? Feeling adventurous, feeling optimistic. Oo, tsaka nakikita ko dito yung iba sa inyo na hindi nakaka-relate sa love life. Nakikita ko dito na meron talaga kayong mga bagong uumpisahan, aaralin, matututunan. Para kayong sponge na very curious kayo, no? Talagang aaralin ninyo, no? Mag-ano kayo, lalaan kayo ng oras diyan. Okay. So, tignan pa natin yung pagdating doon sa love life kanina, sa near future niya natin. Okay. So, oo. Bagamat dito, nakikita ko na pwedeng kahit papano siguro, tinatry mo na lang ikalma yung sarili mo sa present kahit sabihin mo napapa-overthink ka pa rin. In the near future, nakikita ko na hindi ka magiging happy. And in the near future, nakikita ko with the Sun card reverse na maaaring hindi mo pa rin makuha yung answers dito sa person na to. Maaaring hindi mo pa rin ma-solve yung problem na kung ano man yung gusto mong i-confront dyan. Ayan eh. Kasi nakikita ko dito is parang tatagal talaga yan. Ayan, tatagal. Or merong delaying tactics kasing ginagawa tong kakonect mo na to. Siguro para hindi mo siya muna ma-confront, no? Siguro naghahanda pa siya, hindi niya alam kung paano niya sasalagin yung sasalagin yung mga tanong mo sa kanya, yung konfrontasyon mo sa kanya. Siguro nagbabay ng time ito. Kumbaga ginagamitan kanya ng tactics ginagamitan kanya ng strategy. And ang strategy niya is to delay, no? By ignoring you, by not talking to you, by avoiding yung appeal mo for a confrontation. So, pwedeng ganun. And Hangman is Pisces energy. Sun card could be Leo. Oh, ayan meron talagang temptation there. The Devil card, Capricorn energy. Kasi merong umaaligid na palay dito. Red, nagpapatuka. So, pwedeng nahulog siya sa patibong nun, pwedeng nahulog siya sa temptation. Pwedeng hindi niya matanggihan or hindi niya matiis yung temptation. No? So, ayan, ang gagawin niyan sa'yo is, palalawigin, char. Tagalog na Tagalog. I-delay niya. I-delay niya nang i-delay yan kapag every time na gusto parang nagpapahaging ka,
Nag-i-start ka ng conversation, gagawa siya ng way na maiba yung usapan para lang ma-delay, para lang hindi mo siya ma-confront agad, no? So, yan yung nakikita ko in the near future. So, you are hoping na magkaroon ng clarity. You are hoping na makapag-usap kayo ng maayos, no? Possible outcome is the Ten of Wands, no? Possible outcome, ibig sabihin kung ano yung pupuntahan nito. Mga energies na mga napag-usapan natin dito. With the Ten of Wands, nakikita ko na this is something na hindi pa matatapos, mareresolba in the near future. Ayun na nakikita ko, it will still be a stress para sa'yo. Kasi nga, hanggat hindi ka nagkakaroon ng clarity dito, hanggat di mo nakukuha yung answer, hanggat hindi mo nakakausap ng matino or hindi umaamin itong person mo, hindi nyo maayos yung problem. So, yung burden is still nandito pa rin with the Ten of Wands reversed, no? So, wala pa rin. Walay pa rin. Tingin ko, hindi pa rin magkakaroon ng resolution or closure or clear answer yung mga gusto mong ma-confirm dito sa person mo, no? So, ang ano pa rin dito is kailangan nyo pa rin makapag-usap. Knight of Wands. So, kasi ikaw gagawa ka talaga ng action eh. Gagawa ka ng action para lang malaman mo yung ma-confirm mo ba kung ito bang kutob mo or yung mga ebidensya na nakikita mo ay totoo para magkaroon ka na rin ng ng clarity or ng answers. Kasi gusto mong malaman kung itong na-meet niya na to, kung saan man, o pwedeng pinakilala sa kanya, or pwedeng kaibigan nyo rin, kakilala nyo rin, common friend. Kung talaga bang pinoporma niya, nililigawan niya, kung pinupursu niya ba. Sa yun sa gusto mong malaman eh. Page. So, ang lakas ng energy ng pages dito. This is something na maaaring kakasimula pa lang sa kanilang dalawa, or hindi ko alam kung kayo rin ba ay kakasimula lang din ba ng connection nyo or relationship nyo, no? So, ibig sabihin nun, kung halimbawa kakasimula pa lang yung relationship nyo, tapos meron din siyang kakonect na bago, ibig sabihin, pwedeng tinututime ka niya eh, no? Kasi ang lakas ng energy dito ng bago pa lang, kakastart pa lang, or mas bata na energy. So, may mas batang energy dito sa inyo. Tsaka nakikita ko talaga, na nagko-communicate sila eh. So, pwedeng, alam mo yun, nag-chat-chat-chat, nagte-text-text, tawagan, nag-uusap. Active yung communication lines nila. Wala. With the Ten of with the Wheel of Fortune reversed, wala pa rin. Nakikita ko. Wala pa rin magandang mangyayari or wala pa rin improvement dito sa pag-aabang mo kung ano na mangyayari dito. Kung magkakaroon ba ng clarity or what, no? Wala pa rin ako nakikitang clarity. Tapos Two of Cups, nakikita ko pa na maaaring, alam mo yun, maging ano pa ito, maging cause na lalong magkaroon kayo ng problema sa isa't isa or alam mo yun, pwedeng mawalan kayo ng communication, pwedeng mag-away kayo, no? Ma-disconnect kayo kasi Two Cups reverse ito eh. Okay. So, yan yung mga na-pick up ko sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits po ulit sa next reading. Godspeed, babush.